Samahan niyo muna ako, tulungan niyo ako maglaba. Para mapabilis. Ibigay niyo mga enerhiya niyo sa akin. Kasi kakatapos ko lang mag-edit eh. Ang ipinagbabawal na technique. Kumbaga sa pag naglalaba ka sa ilog, ano po? Palo-palo. Kung di lang sana kinain ni Eva yung mansanas, lahat tayo nakahubad lang. Nauso tuloy yung damit eh. Di sana wala tayong problema sa paglalaba. Dahil nga hindi tayo gaano makapag-vlog ngayong buwan na ito, kailangan natin bumawi, lalo na sa mga subscriber natin na ang tagal naghihintay. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Good morning mga kapalalig at welcome na naman po sa panibagong vlog. At ngayon ay Tuesday ba ngayon, tol? Tuesday morning at maglalaba ako. Papakita ko sa inyo kung paano ako maglaba, no? Bagay na panood yun na naman yun. At marami tayong gagawin ngayon na ngayong umaga. Dahil 19 na po ngayon, kailangan ko maglaba ng mga damit ko na dadalhin ko nga po sa biyahe sa Mindoro. So yung mga importanteng mga damit, lalaban na para matuyo na mamaya at may tiklop na, malagay na sa bag, makapag-impake. At pagdating ng 22, wala nang problema. Isang bit-bita na lang. Tapos pagkikita na lang kami ng kasama ko diyan sa tabi-tabi. Yan, tara. Naibabad ko na naman to. Kahapon, pinaikutan ko na ng ilang beses para mawala-wala na yung mancha niya. May mga mancha naman. Alam nyo naman dito, syempre, maputik pag nagtatrabaho. Kaya talagang color chocolate. Yan makailang ikot na yan. Kahit kusutin lang natin ng konti, pwede na yan. Aprobado na. Alright. Dami pa dito. Yung iba kasi hindi ko na ginagamit eh. Isasako ko na lang talaga lahat. Mga hindi ko ginagamit, tapos pamimigay ko na lang. Kesa minsan kasi naisusuot tapos hindi na talaga magamit. Wala na. Natatambak na lang. Sa ngayon, ito muna ang content natin. Maglaba. Tapos mamaya pag may oras pa, plano ko na rin lagyan tong mga maliliit na naiwan, no, ng mga area na wala pang kawayan. Para talagang okay na, close na. Tapos pag nakompleto na yung dito sa baba, doon naman sa taas, maliit lang naman yung mga bintana doon. Kaya ay papatulong tayo kay Utol at Kadede. Pag kinulang sa kawayan, kukuha na lang tayo. Pero sapat na naman tong kawayan dyan sa baba, para takpan itong isang pinto para sa CR. Pang samantagal. Sa ngayon, panoorin nyo muna ako maglaba. Makipagkwentuhan. Kailangan natin mag-vlog kasi ang daming naghihintay pala sa vlog ko. May nagko-comment pa sa vlog ni Utol na bakit ang tagal ko raw walang upload, tas may mga nagbe-message pa sa akin. Pasensya na po kayo, no. Solid talaga. Pasensya na po talaga sa mga naiinip, naghihintay sa vlog ko. Pero ito na po ako ulit, muling nagbabalik. Mga kapanalig, nagbabalik loob. Pasensya na, syempre meron tayong lakad, kailangan pagandaan. Umuwi ako kasi doon ako nagpapagawa ng motor sa mga tropa ko sa Firehawk ng motor talaga. Pag dito wala naman akong kilala na pagawaan. Kumbaga sa syempre, doon ka na sa yung tipong pagkakatiwalaan mo yung gumawa, di ba? Na pwede mo yung iwan, sila na bahala. Di ko pa kasi na-experience magpagawa dito sa sa bayan sa Kalaka. Pero meron naman daw dyan, sabi ni Kadede. Yeah. Madali natin pagbiyahe, jacket, ganyan. Malamig. Di natin alam yung mga area na pupuntahan natin ay malamig. Diba talaga pag nabababad yung yung labahin mo, talagang nawawala yung mga mancha niya. Pumuputi ulit. Mga piling sa 5 days siguro 10 damit, ganyan. Pwede na yun. Wala nang pambaba. Huwag na mag-brief tsaka mag-short. Ngayon, 10 damit, mga short, mga 10 din. Basta partner lang naman. Samahan niyo muna ako, tulungan niyo ako maglaba.
para mapabilis. Ibigay nyo mga enerhiya nyo sa akin kasi kakatapos ko lang mag-edit eh. Kakatapos ko lang kanina mag-exercise. Tapos after ko mag-exercise, nag-edit naman ako. Pagkatapos ko mag-edit, laban naman. Oh, edi pasmado, nangatog na lalo. Maraming salamat sa lahat na nag-i-stay ah. Yes. Lalalabadan. Ang laban daming. Yaba, tapos na tayo sa mga naunang batch, no? So sa pangalawa yung puro itim naman. Magabalaw na ako. Madali lang naman maglaba, basta isipin mong madali lang. Kasi minsan pag naglalaba ka tapos isipin mong mabigat yung pakiramdam mo. Para ang bagal, no? Kasi diskarte ko dyan pag naglalaba ako, iniisip ko na konti lang tapos mabilis lang. Tapos bilibilisan ko lang din yung kilos para hindi ako manlalata. Pag nanlalata ka kasi, parang ang bigat ng trabaho tsaka bumabagal. Okay, yun na. After 24 years, malalaban na. Mga kulay itim natin. Sana? Alright. Ito, sa susunod na to, sobrang dami kasi pag pinagsabay-sabay ko, marami pa akong gagawin. Sabi ko nga, yung mga importante lang talaga yung inuna ko. Banlawan na. Gamitan natin ng ano, ipinagbabawal na teknik. Mekos-mekos na to, insan. Parang naglalaro lang. Kaso may sugat ako sa paa. Medyo masakit. Dito ka, dito. Yan. Ang ipinagbabawal na teknik. Kumbaga sa pag naglalaba ka sa ilog, ano to? Palo-palo. Ito naman paa-paa. Ta-ta-ta. Tara-ta-tan-tan. Tararara. Tsaka natin ngayon banlawan ng maayos. Nakakatulong rin yun para mawala yung mga dumi. Hindi nagkakaskasan sila eh. Pero depende yun sa damit ha. Pag may mga masisela na damit na hindi pwede malukot na kubaw. O kaya madiinan. Sira. Lahat to kailangan natin gawin. Parte ng buhay ang paglalaba. Kung di lang sana kinain ni Eva yung mansanas, lahat tayo nakahubad lang. Nauso tuloy yung damit eh. Kaya sana wala tayong problema sa paglalaba. Sa bagay, nung kinagat naman ni Eva yung mansanas, bandang huli, sila rin naman tagalaba halos, di ba? Sila tagalaba ng mga damit ng asawa nila. Pero sa panahon ngayon, syempre,
dapat daw equal na. Dapat ang lalaki tumutulong din sa gawaing bahay, hindi lang ang babae. Tama naman yun. Siyempre, kung may trabaho yung babae, intindihin mo rin kung hindi siya makapaglaba, di ba? Bigayan na lang kayo kung sino yung, kung pares kayo nagtatrabaho. O kukuha ng katulong, gano'n, para walang away. Nag-isipan ko talaga kung kukuha ko ng ano eh, yung mga katulong dito, sasahuran na lang. Kaso gusto ko yung pang Viva Max yung itsura. Yung mga ganon. Para after niya maglaba, siya naman lalaban ko. Nakukuha ko ng walang asawa para ano, walang asawa, hindi mainipin, tsaka kayang gawin lahat ng gusto ko. Joke lang ah. Lapit agad matapos, ganun lang yon. Downy para mabango kahit pagpawisan. Ano ba to? Anti-bac, contra germs. O diba? Gusto ko contra germs. Dryer na! Oras na para magsampay.
50 lang. Naisampay na natin yung first batch. Doon naman tayo sa kulay itim. Konti na lang. Marami pa akong plano ngayong araw na ito. Dami kong iniisip na pwedeng gawin dahil nga hindi tayo gaano nakapag-vlog ngayong buwan na ito. Kailangan nating bumawi, lalo na sa mga subscriber natin na ang tagal naghihintay. Na-appreciate ko po yun. Maraming salamat. Dami pa rin nag-aabang sa akin kahit napakasimple lang ng mga vlog ko dito. Maraming salamat po talaga. Dahil dyan, magbabanlaw na ako. Kulay itim na tayo. Mga kapanalig, gusto ko lang shoutout si Fe Sierra. Yan, maraming salamat po sa suporta. Ayan. Sa wakas, natapos na rin yung itim. So alam nyo na, sampay-sampay na tapos pahinga. So after neto, gagawa naman ako dun sa kawayan. No, kaya salamat kahit pa ulit-ulit lang yung magiging content ko. Basta matapos lang po maharangan itong mga bintana. Stay lang kayo dyan, huwag kayong magsasawa. Nakakapagod pero alam kong mas marami pang trabaho na mas nakakapagod dyan kesa dito, di ba? Ganun talaga. Sampay again. Op, op. Let's go. Tara na. Malapit na tayo matapos. Malapit na ako makapagpahinga.
Last G. Ito na lang. Sa wakas, natapos din ako. So, may karapatan naman siguro ako magpahinga, di ba? Pahinga muna. Tapos, next plan mamaya. Kung ano pa yung mga pwedeng gawin. Habang nagpapahinga ako, susundot muna ako ng ano. Tawag kasi dun sundot eh, pag ano ka lang. Kumbaga, tawag ba dun? Ay, susundot nga, iisa ka lang ng workout. Ang tawag po dito, dips. Para dito yan, para bumilog. No? Yan. Okay. Di ko alam kung kaya ko na. Ay, walang harang. Yan. Yeah. Habang nagpapahinga. 1 2 3 4 5. Yan, balanse na talaga yung init at lamig ngayon. Summer na talaga. Si Utol nandun sa taas nagbablog, nagluluto siya, no? Nilipat ko yung aking nilaban kasi kanina walang araw doon sa gilid. Kaya nilagay ko muna dito. Ayan, para tutok na tutok. Mamaya pwede nang tiklopin. Ayan. Tignan nga natin yung yung kamyas dito, Tol. Ay, tuyo na nga, oh. Masarap yan sa mga tulingan pag natuyo na siya. Kaso ilang araw pa bibilangin bago matuyo yan. Mauna pa yung damit ko kaysa dito, syempre. Maunang matuyo to. Kamyas. Meron kaming tinanim dun eh. Tingnan natin kung kamusta na. Kamustahin ko. Ayan. Yung itinanim ko doon kanina. Ay, kanina nung nakaraan pala. Humingi tayo kay Nanay Luz. Dinikit ko talaga dito sa malapit sa tubig para lagi siyang basa. May bunga na. Ito kamyas yan. Maraming salamat kay Nanay Luz kasi nung kumuha kami nila Utol doon ng kamyas. Yan nga, binigyan kami. Mabubuhay, no? Oo. Kasi pag hindi nabuhay to, mapapahiya ako. Ako nagtanim yan eh. May pa yan, yung may mga ritual pa bago itinanim. Yung sabi ni Kadede na iuna mo yung pinaka ulo. Ito, bago itanim. Kasalanan ni Kadede. Nahilo eh. Nahilo. Pinataob ba naman eh. Pinasundot muna ng 3 beses o 2 ata bago itinanim. Sa inyo ba meron ba gano'n na pamahiin sa halaman bago mo siya itanim? Iano mo muna yung pinaka ulo nyo pag gano'n. Tapos siya mababalik na rin. Ewan ko ba. Maraming tumaas ka dugo na high blood. Eto, meron ako naiisip, no? Pasensya na kayo, no? Kasi may mga nag-comment na pag naumpisahan ko raw, hindi ko tinatapos. Totoo naman yun kasi gusto ko kasi maisip ko muna ng maayos. Minsan inumpisahan ko, tulad yan sabi ko, hindi mawawala na may isip mo na parang nag-aalangan ka kasi hindi babagay. Pero ngayon, eto final na talaga. Medyo malaking trabaho pa tong naiisip ko. Pero babagay naman dito sa bilog. Ito kasi iniisip ko yung bilog na to eh. Nakaharap kasi siya dito. So kung nakadiretso naman to, magiging alanganin. Ayan o. Kaya balak ko na yung lupa na to, kahit hindi naka-eskwala dito sa bahay, isasabay ko na lang kung ano yung pwesto nito, no, para hindi alangan. Dito idediretso ko na lang to. At huwag kayong mag-alala kasi plano ko naman talaga na yan, pabakuran o lagyan ng pampatibay para pag umulan, hindi siya talaga bibigay. Huwag po kayong mag-alala. Siyempre pag gumagawa kami, iniisip na rin po namin yung parte na yon. Lalo na ngayon na summer na nga, next nito tag-ulan na, di ba? Yun nga po, didiretso ko lang siya para nakaayon dito.
kung saan nakatutok itong pinaka-garden natin. Tapos dito na lang yung hagdan sa pinaka-gitna. 'Di ba? Pag dito kasi magulo eh. Nakadiretso. Tapos ito nakatutok dito. Tapos may hagdan, parang ang gulo tignan. Kaya yun na lang. Susundin ko lang yung gusto ko kasi meron akong ugali na pag hindi ko gusto yung ano, yung isang bagay, kumbaga yung utak ko hindi matahimik. So sabi ko parang hanggang sa gawa tignan, parang alanganin. Kumbaga pagigising ka sa umaga makikita mo parang hindi ka masaya kasi yun nga, hindi mo nagawa yung gusto mo. Kaya ay tinigil ko. Pasensya na po kayo ha. Syempre lalo na itong bahay. Talagang maititigil kasi nag-iipon pa nga po ako ng pampagawa. Minsan niya iniisip ko kung kaya ko ba matapos itong bahay na to. Kasi syempre ang dami pang gastos, ang mahal pa ng kailangan, ang dami pang tawag dito materyales na kailangan bilhin. Pero pumapasok sa isip ko, dati nga lupa pa lang to eh, di ba? Tapos nagsisimula kami sa maliit. Oh, tapos ngayon ito na, may nakatayo na, may bubong pa. So walang imposible. Basta isipin mo lang na kaya. 'Di ba? Mga ano rin 'yan, maunti-unti. Hindi rin kasi mawawala minsan na tatanungin mo 'yung sarili mo kung kaya pa ba 'to. Basta tiwala lang, 'di ba? Ito po yung next na i-content ko mamaya. Ayan, alam niyo naman po kung paano gagawin ko diyan, pero syempre i-vlog ko na rin para makita niyo kung paano yung pagtapal. At isasama ko na rin ito, itong gilid. Nung una kasi inisip ko na wag nang lagyan kasi mataas naman yung part na yan. Ayan no, mataas po yan. Kung talagang sasadyain na aakyatin, tsaka may makakapasok. Sabi ko nga kahit itong mahaharang na to, kung sasadyain talaga na gustong pasukin, talagang madali yan. Kasi nakaano lang siya, naka-alambre lang eh, di ba? Pwede mong putulin o lagari, pwede mong lagariin. Pero pag may mga ganito kasi, talagang kahit pa paano, meron kayo protection na hindi basta-basta mapapasok, lalo na sa gabi. Diba? Tsaka iba talaga yung pakiramdam pag mayroong harang eh. Yung talagang naano mo sa ano mo na bahay na yung dating niya. Kasi may mga ano na, may mga harang na sa bintana, lalo na pag nakabit na yung pinakapintuan dito at yung pintuan dito sa kwarto. So paliwanag ko lang no. Hiningi pala ni Daddy Oms yung sukat netong pintuan. So, ang magiging hamba na nito ay yung pinakasemento na. Hindi na po siya kahoy. Irerekta na po ni Kadede yung pinakahamba niya na bato na. Tapos si Daddy Oms na po yung gagawa doon sa kanila. Yung pinakapinto. Tapos dadalhin na lang dito at isasalpak. No? Pero yung dito po, talagang nagpasadya tayo ng ano din, ng pintuan na merong hamba at merong design. Yun. Na-appreciate yung sabi ni Daddy o pangsamantala hanggang nag-iipon pa. At kung pag dumating ang panahon, siguro mga ilang years o syempre kung gustong palitan natin ng may design. Pero sa tingin ko okay na rin 'yun. 'Di ba? Maganda naman 'yun eh. Pinakita sa akin ni Daddy. Si Daddy magaling rin gumawa 'yun. Ayan po. Kakaroon pa tayo ng isang kwarto dito kung gugustuhin ko nga eh. No? Para sa mga bago lang sa channel ko. Ayan. Dito nga parang napapaisip ako kung stainless ba na grills yung ilalagay ko o bakal eh. Pwede namang ano lang, style mga kahoy na ako na yung magsasadya na maglalagay para maging ano ba yung bahay, mga antique style, mga native style, no? Kaysa gumastos ng malaki dun sa mga tawag dito, stainless, yan, mga bakal. Pwede naman pag-ipunan, kaya naman pong pag-ipunan yun. Ang inaano ko lang, gumagana na naman yung aking pagka-artistic na utak. No? Paano kaya kung yung pinaka-grills niyang ganun, tapos kahoy lang na kukunin ko dito sa mga puno-puno dito ng mga ano na, yung mga patay na puno na, tapos hindi siya pantay-pantay. Kumbaga kung ano lang itsura talaga ng kahoy, kahit paling-paling siya, tapos lalagay mo lang siya ng varnish. Ang ganda na, no? Lalang, na-share ko lang sa inyo. Ang dami ko kasing naiisip hanggat nakatenga pa tong bahay. Malaga, merong bubong at hindi may mabubulok. At ngayon na-appreciate ko na talaga dahil sobrang pwede ka maglagay ng mga gamit
na kung anong gusto mo. Ayan yung pangarap ko maluwag yung galawan, hindi masikip. Syempre alam nyo na isang target ko talagang yung hagdan kasi ang hirap, delikado talaga to. Ang dami ko ng daldal mga kapanalig, magpapaalam po muna ako, no. Maraming salamat po sa pagsubaybay at maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita na lang po tayo sa next update. I love you all mga kapanalig, lagi tayo lahat mag-ingat. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.